Sa game na to, ang nakalaban namin ay dalawang pro player. Isang RRQ at isang RSG. Hindi ko talaga sila kilala guys. Yung Patrick Ibarra parang nakalaban ko na to dati pero hindi ko maalala kung ano yung IGN niya. Pero ayun nga, sobrang lamang nila sa early game at kinakawawa talaga kami hanggang sa umasim sila at binigyan ako sa loob ng tore na pinagmulan ng aming pagbawi. Teka, baka kilala mo lang ako at lagi kang nanonood pero hindi ka pala nakafollow sa page? I-follow mo na yan. Isa lang eh. Kung nahihirapan ka namang magpataas ng iyong rank, busy ka sa work or sa pag-aaral, ipalaro mo na sa akin yan. Mag-message ka lang at syempre, may bayad yon. Kahit hanggang anong rank, pwede mong ipapilot. Kahit anong hero, pwede mong ipaspam. Basta may additional payment pag magpapaspam kayo ng hero. So ayun, pro player ang kalaban kaya isa na naman tong bakbakan sa limahan. Digmaan na! 1 minute pa lang yung game pero bakbakan na agad sa mid lane. Dalawa na yung nakuhang kills ng kalaban at wala pang ultimate yung Ling pumapasok na sa loob ng tore kaya palu talaga yung mga kalaban na to at nabuhay pa nga siya doon. At napansin ko nga dito na nasa turtle na nakapwesto yung roamer at XP lane nila kaya gusto ko sanang paretrehin yung Ling pero re-rest ko pala silang lahat. Nandito na rin yung Nathan, binigyan niya yung Natalia namin at kanya itong hahabulin pero may ultimate na gagawin yung Claude. Mapapavengeance pa pero walang mababawasan sa mga kalaban at ako pa yung hahabulin nila. Purify galing kay Valentina na nadodge yung Petrify ng Kadita at nag-ultimate to pero ako'y bagsak na. Valentina ay susunod rin pero unti-unti na kaming inuubos ng mga kalaban. Natalia makakatakbo pero yung Edith wala nang kawala at 2-6 agad kami ay kinakawawa. At sa mga gantong sitwasyon, wag na kayong umunte sa turtle kasi lalo lang may snowball yung kalaban. Kaya binigay na nga namin yon. Mag-farm na lang kayo. Humanap kayo ng farm or ng trade. Kung wala man trade, magtiyaga kayo sa farm at clear whale. And speaking of trade, nakita ko sa baba yung mga kalaban kaya pwede sanang bigyan yung Terisla nila. Sabi ko sa Edith, bigyan mo na. Dahadasan niya to, mananak up pero masyadong makunat. At kapag naka-tough boots yung kalaban guys, hindi na aabot yung pangalawang knock-up ng Edith kapag may flicker din. At dahil nga doon sa pagpalag namin, nagalit sila. Kaya naman Edith ang pinuntirya at mabibigyan to. Walang magde-def sa top lane kaya kailangan ako. Pero yung Natalia pumwesto sa likod kaya bibigyan ko na yung Terisla na to. At kaya namin siyang bigyan. Ang problema may Ling sa damuhan at kami pa ang kanyang hahabulin. Makaka-out naman ako pero yung Natalia mukhang hindi na kasi may Valentina pa. Namatay nga siya at killing spree na yung mid lane nila. Tuloy-tuloy na nga yung snowball nila kasi nabigyan ng Ruby dito yung Kadita. At pa-up yung turtle, pati Claude ay napatay na nila. Mega kill na yung Ling dito at kami talaga hindi makaporma. Kaya yung turtle na to, hindi na naman namin i-contest. Maghahanap tayo ng push or farm. Ang napili ko nga i-trade ay yung Tori sa top lane. At nakuha na nga yung second turtle ng Ling doon. At dito mo malalaman talaga na magaling yung kalaban Walang tumatrash talk. Plus, hindi sila kumakampante. Tingnan mo nandito agad yung Terisla para i-def yung Tori na to. Pero mababasag ko pa rin naman at yung Kadita hindi tumama yung stun. Kaya mukhang kami pa yung mabibigyan na pa-ulti sa dito. Habulin ng Ling pero ako yung nalak niya. Habulin kami. Pinanghigilan na. Pero masyado kayong malalim tropa kasi yung Edith at Natalia papunta na. Oo, mabibigyan nyo nga ako pero na-shutdown kayong dalawa. Kapalit ng buhay ko sobrang laking gold para sa kampe. At dito na nagbago yung takbo ng laro kasi kaninang hindi kami makaporma kami na yung gumagawa ng clash. Oo, makakataka sila pero ramdam na nila yung damage namin. Edith, mabibigyan ba? Oo, mabibigyan siya. At yung Claude dito hahabulin ng Ling, hindi na daw muna. Tapos nakita ko na low HP yung Valentina na pwestuhan pa ng Natalia. Bagsak to, hahabol yung Ling pero may respong gagawin yung Kadita. Mamamatay yung Natalia pero siya rin ay kasama.
Kadita dito, bibigyan ng Nathan. Mamamatay siya doon at kailangan namin i-hold yung Torre na to. Kasama ko naman yung Claude kaya ipipilit namin to at aasim yata sila. Ang problema masyadong marami kaya back na lang muna sa second tower tayo. Pero may nakap na gagawin. Yung edit namin hindi maka-ulti yung Terizla at pinilit niya talaga. Pero may ultimate na yung Claude at tatlo silang babagsak. Kapalit naman ang buhay ng Claude doon. Pero pumasok pa yung Valentina at wala nang taka si tropa kaya apat. Kapalit na naman ang isa at eto na ang simula ng kanilang delubyo dahil pa-up yung Lord, namatay yung apa at paano ko contest mag-isa yung Ling ngayon. Pero hindi ako kumakampante dito kasi tingin ko pro player din tong Ling na to ibang account lang siguro gamit at baka biglang kumontest. Kaya yung Natalia nang bahala sa kanya at yung Lord ay libre naming makukuha. Napaganda pa nga kasi sa mid lane yung Lord pero i-reverse agad ng kalaban at nandun yung Kadita at Natalia. Ling ang unang mabibigyan. Kulang na ng isa ang kalaban at yung jungler pa nila na pinakamataba. Papasukin nila sa gitna sa loob na ng torre. Kung kanina kami ang pinapasok nyo kami naman ngayon ang papasok pre. Babasagin ko tong top lane pero Nathan ang magde-def kaya out na lang muna. At sa gitna may clash pa rin nagaganap. Mabubutas ba? Hindi mababasag yung inhibitor pero may next wave pang papunta. Ulti galing kay Nathan pero yung Claude mapapabenjans at ultimate na rin. Low HP silang lahat pero Natalia pa ang mabibigyan doon. At isa lang naman ang namatay. Muntik nang nabasag yung inhibitor nila at low na rin yung sa top. Kaya kumalma na muna kami at maghintay ulit tayo ng susunod na Lord. Pero ang sabi ng Terizla, anong susunod na Lord? Mag-flash na agad tayo. Kaya binigyan na ng kampi ko. Ulti na galing kay Kadita. Yung Valentina naman ang aming hahabulin dito. Napakomit na siya ng ultimate pero wala yatang flicker. May double dash siya kaya makaka-out pa. Kadita pa nga ang mabibigyan doon at hahabulin tayo ng Ling pero magbabak na lang siya kasi masyado kaming marami. At 1-for-1 trade, kalma na lang muna. At eto na nga, nagpakitang gilas na yung Natalia kasi tingnan nyo sa gitna, tatlo yung kalaban niya doon at tapitas niya pa yung Ling nila. Ang problema, pumasok yung Claude sa baba at di niya kinaya yung damage ng Nathan. Kahit na siya ay may vengeance. 2-for-1 trade, nalugi kami sa trade na yon. Pero ipe-pressure namin to, wala rin naman yung retry holder para hindi sila agad mag-lord. At kita nyo yung damage ng illusion ko, talagang nanlalambot pati yung pinakamakunat sa kanila. Ganito gagawin nyo guys para hindi sila mag-lord. Lalo na pag wala silang retry holder, i-clear nyo agad yung mid or i-clear nyo yung sides, basta mag-clear kayo ng minion wave. Pero Kadita ang unang babagsak at Nathan naman ang susunod namin. Makaka-out pa siya. Dalawa lang kami dito laban sa apat na kalaban at sila pa ang umaatras. Nakuha namin yung Terizla doon at pabuhay na yung Kadita. Siya hindi pa. Inabutan pa ng edit yung Ruby nila kaya 4v3 ang Lord fight na to. Ko-contest pa kaya sila? Zone out na lang Natalia. Pag tumalon yung Ling dito talagang babagsak ka. Na-burst namin yung Lord, hindi na siya umabot at lamang na kami sa laban na to. Sa mid na naman yung Lord at kagaya lang kanina, biburst agad nila pero pinabantayan ko sa Kadita at Nathan pa ang unang bumagsak which is yung pang death nila. Pati yung jungler napatay na naman ang Natalia tapos yung Valentina dito hahabulin ko pa at pati siya ay babagsak na rin. Dalawa lang ang magde-death. May kasama pa kaming Lord. Paano nyo dedepensahan niya? Nag-tower lock na kami at panalo tayo laban sa mga pro. Kung meron man tayong matututunan sa game na to, yun yung huwag kabahan kapag pro player ang kalaban at huwag kayong mawalan ng pag-asa kung sila nakakalamang sa simula. Kasi ako, sa mga hindi nakakaalam guys, yung attitude ko kapag pro player or sikat yung kalaban, doon ako mas ginaganahan, hindi ako kinakabahan. Kaya kadalasan, tinatalo namin yung mga yan. Tapos ako rin yung nagbibigay ng confidence sa mga kampi ko. Kapag kasi pro yung kalaban nyo, wag nyo isipin na pro sila. Isipin nyo na normal lang nakalaban yan or isipin nyo pa na may hina lang yan. At lalo na ako, madalas akong tumalo ng pro. Kaya kapag sinabi kong may hina lang yan at kaya natin yan, naniniwala sila. Siyempre, meron ka na napatunayan. Hindi ka naman papaniwalaan pag wala ka pa napapatunayan, di ba? At bukod sa dalawang pro player, 1,000 stars din yung jungler nila. Hindi ko alam kung sino to.
pero tingin ko pro player din. At ayun lang guys, sana nag-enjoy kayo at meron kayong natutunan sa content natin na to. At kung meron man, pakishare lang guys. Then after nyo i-share, mag-follow na rin kayo sa page at i-subscribe yung YouTube channel natin. I-search nyo lang, Kapitan Jer. At maraming salamat sa inyong suporta guys. Mag-iingat kayo palagi. God bless. Paalam!